Ang presyo ng ilang gulay at isda dahil sa pananalasa ng bagyong Bebeng, hindi naman gumalaw ang presyo ng karneng baboy, baka at manok. May news to go si Trisha Zafra. Apektado na ang presyo ng ilang gulay at isda sa palengke dahil sa bagyong Bebeng. Unang tinamaan ang madadahong gulay gaya ng pechay, kangkong at mustasa na madali raw masira at anuri ng ulan. Tumaas naman ng tig 10 piso kada kilo ang pechay at mustasa at numipis naman ang kada tali ng kangkong. Tumaas din ang sigarilyas at kalamansi. Ayon sa mga nagtitinda, hindi pa ngayon mararamdaman ang epekto ng bagyo sa mga pananim at asahan daw nakakaunti ang maaani pagkatapos ng bagyo. Wala silang maharbis. Pag wala silang maharbis talaga, tumataas talaga ang gulay. Kakaunti rin daw ang huli ng bangus galing Pangasinan. Mula 90 pesos, 110 ang kilo ng malaking bangus ngayon. 90 per kilo naman ang galunggong na bumaba mula sa 110 pesos. Pero siyang liit naman ang mga huli ngayon. Wala namang paggalaw sa presyo ng karning baboy, baka at manok. Trisha Zafra, GMA News. Lalo pang dumami ang mga nasawi sa pananalasa ng bagyong Bebeng. Umakyat na sa 15 ang patay. Karamihan sa kanila ay mula sa Bicol Region at Eastern Visayas. 2 ang sugatan habang 3 mula sa Kabikulan ang nawawala. Samantala, umabot na sa mahigit 33,000 pamilya o halos 200,000 tao ang apektado ng bagyong Bebeng. Paalala po sa mga nawalan ng kuryente dahil sa bagyo, huwag pong pabayaan ang mga nakasinding kandila nang hindi po matulad sa isang bahay sa Quezon City na nasunog kagabi. May news to go si Oscar Oida. Hindi nahadlangan ang ngaya't may pagbuhos ng ulan ang sunog na tumubok sa 3 bahay sa may Barangay Cruz na Ligas, Quezon City mag-aalas 11 ng gabi. Naiwang kandila raw ang pinagmulan ng apoy na umabot sa 2nd alarma. As of now, under investigation pa. Kailan pinakasuspecha sir? Hindi natin pa masabi. Palibhasa ay mabilis na naging pagresponde ng mga bumbero. Di naman na kumalat pa ang apoy at agad na nakontrol, wala pang 1 oras ang nakalilipas. At bagamat walang nasaktan sa mga residente na naninirahan sa mga natupok na bahay, isang fire volunteer naman ang minalas na mahulog mula sa bubungan. Umakyat sa bubong para ma-penetrate agad yung exact location, yung pinaka-origin. Base sa ano namin, sa interview ko, nalaglag siya mula sa sumagi sa hose. Kinilalang fire volunteer sa pangalan Dennis Mailog. Agad naman siyang naisugod sa ospital. Tinatayang aabot sa 800,000 pesos ang kabuuang halaga ng pinsala bunsod na nangyaring sunog. Oscar Oida, GMA News. Bakas ang hagupit ng bagyong Bebeng sa mga apektadong lugar sa Bicol Region. Napinsala ang ilang taniman at infrastructure, ilan din ang naiulat na nasawi at nawawala dahil sa kalamidad. Mula sa Legazpi, Albay, may news to go si Dante Perello live. Dante? Yes, Howie, matinding pinsala nga ang iniwan ng bagyong Bebeng dito sa probinsya ng Albay. Sa dalawang araw niyang paghagupit, 4 ang namatay mula sa bayan ng Kamalig, Libon at Daraga dahil sa pagkakakuryente at pagkalunod. Hawi, 2 pa ang nawawala matapos maanod at habang nangingisda sa bayan ng Libon, Malinaw at Tiwi. Sa kasagsagan ng bagyong Bebeng, 18,000 families o 88,000 individuals ang naapektuhan. 63,000 sa kanila ang dinala sa mga evacuation centers ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. Sa partial assessment ng Albay Provincial Engineering Office, Hawi, pumalo sa 61 million pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura dahil sa mga nasirang kalsada, drainage system at river dikes. Samantala ngayong araw ay nagsimula ng gumanda ang panahon dito. Humupa na rin, Hawi, ang baha maliban na lamang doon sa ilang lugar na malapit sa mga sakahan sa bayan ng Pio Duran, Hubelyar, Owas, Pulanggi at Libon. Live mula rito sa Legazpi City, ako si Dante Perello, GMA News.